Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, May 2. And ang topic po natin for today is, gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos or goodness of God? So, ang ating scripture po for today is Psalms chapter 34, verse 8. Babasahin ko po. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So, ano po ba yung goodness of God or yung goodness ng ating Panginoon? So, goodness of God means that He is the ultimate standard of what is right, beautiful, and worthy of praise. Everything He does is good, even when we don't fully understand it. So, His goodness po is not just part of who He is. So, it is His very nature. So, because God is good, we can trust Him in every situation. So, yung goodness daw po ng ating Panginoon is hindi lang po yung isa sa characteristics niya, or ibig sabihin po nito is hindi lang po part ng ating Panginoon yung goodness, kundi yung goodness po mismo ang ating Panginoon, because our Lord is a holy and just Lord. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon po ang sumisimbolo sa tama. And of course, yung nagrebel naman po si Satan is siya po yung nasa kamalian, sa kasamaan. So, paano po ba natin ito i-relate sa ating teaching po for today? Ang ating first teaching po is, God is eager to share His goodness to us. So, ibig sabihin, yung blessings po na binibigay ng ating Panginoon is ibibigay niyo po dun po sa mga naniniwala sa Kanya. So, bakit po? Of course, kasi kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon sa rules, iba yung 10 Commandments, and of course, yung commandment po ni Jesus na love your neighbors as yourself, or love others love others as I have loved you. So, sorry po. Ibig sabihin, of course, kapag continue po natin nag-effort po tayo na gawin po yung sinabi po ng ating Panginoon na gawin natin, of course, bibiyaan pa po tayo ng ating Panginoon. Ikaw pa, kapag of course, ginawan mo ako ng maganda, yung mga sinasabi ko sa'yo, ginagawa mo, is of course, pagpapala rin kita. So, ibig sabihin po yun is we must continue to spread the goodness of our Lord. Kasi of course, binibigyan ka po ng ating Panginoon ng kakayahan na mag-spread pa po lalo ng kabutihan na dapat po ay ginaglorify po natin ng ating Panginoon. So, second teaching po is humans are eager to reject God's rule. Ibig sabihin, sa ating nature na sinful tayong mga tao is gusto natin i-reject ang rule ng ating Panginoon, kasi of course sa mata nating mga tao is yung kasamaan yung nananaig sa atin, or yung kasamaan yung doon po tayo nagiging or na-entice sa kasamaan. Ibig sabihin, mas gusto natin gawin yung masama kaysa sa magbuti. Kaya nga po, binigyan po tayo ng ating Panginoon ng moral law. Ibig sabihin, 10 commandments na binigay po ng ating Panginoon in order for us to keep in check, diba? Kasi of course, kung hindi po baba po ng law yung ating Panginoon, ibig sabihin, kung ano-ano na po yung pinagagawa natin talaga ang humans, hindi na tayo nag-evolve, hindi na tayo nagkaroon ng rights, diba? Kung mag-waste po tayo sa ating kaalaman, of course, hindi po natin alam ng lahat. Yung standard po natin ng right and wrong is very subjective. So, that is why kailangan po na sumunod po tayo sa batas ng ating Panginoon. Third teaching po is, God's goodness and God's rule are inseparable. So, ibig sabihin, iba kasi dito, maraming nag-iisip or akala nila na kahit hindi sila sumunod sa utos ng ating Panginoon is okay lang kasi love tayo ng ating Panginoon. So, hindi po, of course,
Siyempre, dapat susunod pa rin po tayo kasi yung kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. So, kung hindi ka po naniniwala sa ating Panginoon, kapag namatay ka, kung yung heart mo is na-harden na ng kasalanan, kasi sasabihin mo, ay pwede man ako magkamali kasi si Lord naman pinapatamat ako. Of course, nakaka-harden po nito yung heart mo, and of course, hindi na po talaga siya, yung repentance is worldly na, hindi na po godly repentance. Ibig sabihin, hindi na po tayo tumitingin or hindi na po natin hindi po tayo humingi talaga ng kapatawaran sa ating Panginoon. Gusto lang natin, hayaan lang tayo sa mga kasalanan na ginagawa natin. So, that is not a godly repentance. So, ang hinihingi po natin Panginoon sa atin is godly repentance. Ibig sabihin, magpapakababa tayo aminin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon in order for us to be forgiven. So, dahil na forgive po tayo ng ating Panginoon kasi ang ating Panginoon sa Kristo ay nagsakripisyo ng kanyang buhay in order for us to be saved. So, ayun lang po, ako si Godfrey Pizan and this is my devotion for today, May 2. Sana po ay marami kayo